me the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. What is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. Parang isang buwan na yata nung last upload ko. No, medyo naging busy kasi, no? At teka, ayusin natin ng konti yung ilaw. Yan. Yun. Medyo naging busy kasi sa office, no? Daming nabago, daming kailangan gawin. Pero, ayun, syempre, try pa rin natin mag-upload once in a while. Sayang yung nasimulan natin. Sayang din, ang dami naghahanap, ang dami nagtatanong bakit di na ako nakapag-upload. Pero, ayun, try pa rin natin gawan, no? So, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Eto, alam ko, nagawa ko na ito ng video ilang beses na ako nakapag-upload about dito, pero ang dami pa rin nagtatanong. So, ano nga bang dapat gawin kapag nagsugat yung tattoo? Yan. So, isa yan sa pinakamadalas itanong. At isa sa pinaka hindi, parang hindi na-inform ng tattoo artist kay client, no? Kung ano nga bang dapat gawin kapag nangyari yun. Kasi, karamihan ng tattoo artist, hindi nila ina-anticipate na mangyayari yun. At syempre kami, ayaw talaga naming mangyari yun. Kaya madalas hindi na siya naiisip. Pero kapag nangyari yun, there are a lot of things na pwede mong gawin. Pero ang ina-advise namin na wag mong gawin is self-medicate. No? Wag kang mag-search sa internet ng kung ano-anong remedy, solution, gamot, o kung ano pa man kapag nangyari sa'yo yan. Kasi, depende kasi yan kung anong nangyari dun sa tattoo, kung bakit ba nagsugat. No? At, kasi, minsan, akala nung iba, kapag naglalangib na is, parang hindi na maganda, nagsugat na yon. So, kailangan yung, ang pinakauna yung dapat gawin is communicate with your tattoo artist, no? Kailangan, makita ni tattoo artist kung ano nangyari. Kasi baka mamaya, para sa'yo, sugat siya. Pero para sa aming mga artist, hindi naman talaga siya sugat. Parang naglalangib lang siya, no? Or scabbing, ganun. So, picturean nyo, send nyo kay tattoo artist, no? Hindi nyo pipicturean tapos i-upload nyo sa social media. Tapos kung ano-ano na agad yung sasabihin. Wag ganun. Mali yun. So, communicate muna kay tattoo artist. Baka may mali kang nagawa or what, or hindi nasunod yung tamang aftercare. So, maraming pwedeng reason kung bakit siya nagsugat. So, yung pwede mong gawin dyan is, again, depende kung anong makikita namin. No? Kaya nga hindi ko siya agad-agad nasasagot kapag may nagko-comment, nagtatanong. Kasi depende nga yun kung anong nangyari dun sa tattoo. Marami kasing reason dyan. Pwedeng masyadong malalim, kasalanan ni artist yun. Pwede namang nagsugat kasi nakamot mo. Kasalanan mo yun. Pwede din namang allergic reaction. Hindi natin alam. Kailangan makita. Pwedeng masyadong nabilad sa araw, na-irritate, napawisan, or masyadong masikip yung suot mo. Na-irita yung sugat or yung tattoo. Yan. Maraming pwedeng reason. But number one is, again, contact your tattoo artist. Kung hindi siya sumasagot, tsaka ka magtanong sa ibang tattoo artist. Kasi, sa ibang tattoo artist, syempre, kailangan medyo rin kayo. Minsan kasi, hindi lahat ng tattoo artist willing sumagot sa ganyan eh. Lalo kung hindi naman nila gawa. 'Di ba? So, be more sensitive kapag nagtatanong sa ibang tattoo artist. Lalo na kung hindi naman sila yung gumawa nung tattoo. Okay? Yan. So, ayun. Unang-una yung dapat gawin for first aid, no, is wag nyo munang bastang galawin. Kung pwedeng hugasan nyo. Sabunin nyo, mabilis lang. Tapos dampian nyo lang ng
malambot na tela. Okay, kasi kapag na-irritate lang yan, pag hinugasan mo yan, pwede kasing na-irritate sa pawis, sa alikabok. Pag hinugasan nyo, baka pwedeng mawala. Yan. Kung masyado namang nabilad sa araw, talagang kusa naman siyang mawawala. Baga masyado kasing nainitan yung tattoo. Kapag lumilim na kayo, minsan humuhupa yung pagka-irritable ng tattoo. Hindi kasi natin malalaman kung ano yung pwede talagang gawin kung depende kung ano yung nagawa mo sa tattoo or anong hindi mo nasunod sa aftercare or meron kang nai-apply na hindi dapat. Kasi maraming nagsasabi dyan, lagyan mo ng baby oil, lagyan mo ng petroleum jelly, which is wrong, no? So minsan doon naiirita. Kaya dapat sundin kung ano yung tinuro ni tattoo artist, yun yung sundin natin, no? Para kung may mangyari man na hindi ka nais-nais sa tattoo, at least sinunod natin yung dapat gawin. Wala tayong ibang masisisi doon. Yan. Kung masyado namang malalim yung sugat, yung tattoo, nagsugat siya, pakita nyo pa rin kay tattoo artist, pwedeng tingnan natin, baka kailangan lang, hayaan mo lang siya mag-heal. Pwede din namang pag binalik mo kay tattoo artist, pwede niyang gawa ng aftercare, no, or ng first aid, kasi may mga pwede namang ilagay diyan, no. Pero most of the time kapag masyadong malalim, wala tayong magagawa doon. Antayin talaga natin siya mag-heal. Kaya nga maingat kami mga tattoo artist habang nagtatattoo. Ano pa, pwede ding kung allergic reaction siya at hindi mo alam kung saan ka allergic, kailangan talaga nating patignan sa mga doktor, sa mga eksperto, kasi pwedeng bigyan ka nila ng gamot or baka mamaya sa aftercare ka allergic, yung sa mga ina-apply na lotion, solution, yan, ointment, or baka mamaya doon sa ink mismo. So kailangan matignan siya ng doktor kung allergic reaction siya. Kasi most of the time kami, kapag nakita namin yung tattoo tapos medyo nagsusugat nga siya or namumula, talagang alam na rin naman namin kung ano yung nangyari. Kung mukhang naging allergic reaction ba siya, or kung nakita namin na parang pagkatapos mo magpa-tattoo, pagdating mo sa bahay, nilagyan mo na ng lotion, which is hindi dapat. Parang baka na-excite ganun. Or depende rin yan kung gano'n na ba katagal yung tattoo. Kakatapos lang ba? Tapos namamaga, feeling mo nagsusugat na siya kasi may mga lumalabas na dugo. So kapag gano'n, hindi siya sugat, tapos hindi naman dugo talaga yung lumalabas, most of the time it's plasma. Tapos namamaga talaga siya. Minsan normal yan pagkatapos magpa-tattoo, no? Depende sa reaksyon ng katawan mo. May mga tao na hindi naman namamaga yung tattoo pagkatapos magpa-tattoo. Meron namang tao na pagkatapos magpa-tattoo, namamaga talaga yung balat, no? So depende yan. So kung sugat talaga siya, nakikita mo na parang may pus na siya, nagnanana na siya, yun, medyo delikado yun. Kapag ganun kasi, pag nagnana na siya, that's a sign of infection na. Kailangan na siyang mapatignan sa doktor kung kaya. Kung hindi, sabihin mo kay tattoo artist na nagnanana na siya. Kasi kapag ganun, kailangan mo nang uminom talaga ng gamot kasi infection na siya at kailangan maiwasan yun dahil hindi yun pwedeng hayaan mo lang siya hanggang gumaling. Pero kapag ganun, minsan may mali. It's either sa side ni tattoo artist or sa side ni customer. So kailangan talaga si tattoo artist na paggagawan mo is trusted mo talaga para maiwasan natin yung mga ganito. Pero kung makakapagpatingin ka sa doktor, mas okay siya. 'Di ba? Kasi maraming pwedeng reason 'yan kung bakit na-infection. Minsan madumi, minsan pwede ring worst case, no, tetanus, no, na tetano, or pwedeng blood transmitted na sakit. Di natin alam. Maraming pwedeng nangyari, maraming pwedeng dahilan kung bakit nagsusugat yung tattoo.
Pero hindi laging kasalanan ni tattoo artist kapag nagsusugat yung tattoo. Hindi rin laging kasalanan ni client kung bakit nagsusugat yung tattoo. So, kapag ganun, kailangan yung malaman kung ano yung reason. Bakit nagsugat? Ano ba yung mga ginawa nyo? Ano ba yung mga ginawa ni tattoo artist? So, kailangan mong i-assess yung mga nangyari nung nagpatattoo ka. Nakita mo, malinis ba yung mga gamit? Maayos ba? Bago ba yung mga karayom? Malinis ba yung mga ginamit sa'yo? Malinis ba yung paligid? Kung gano'n naman, kung trusted naman si tattoo artist, malamang hindi dun nanggaling yung problema. Isipin mo din kung ano yung mga ginawa mo. Nagpa-araw ka ba? Nagmotor ka ba? Bumiyahe ka ba? Nag-swimming ka ba? Lumublob ka ba sa pool, sa dagat? Ano bang ginawa mo? Nag-basketball ka ba? Nag-gym ka? So kung yun yung mga ginawa mo, possible reason is kaya siya nagsusugat, namamaga is because of that. 'Di ba? Kasi sinasabi naman namin kung ano yung mga pwede niyong gawin, dapat niyong gawin, at mga hindi niyo pwedeng gawin. So, kapag nagsusugat na siya or bago pa lang yung tattoo, namamaga, backtrack kayo kung ano yung mga ginawa niyo. Isipin niyo rin, alalahanin niyo rin nung nagpapatattoo kayo. Yan. So, meron din silang sinasabi bilang mga Pilipino na baka daw kumain kasi ng malansa or whatever. Depende sa inyo yan. Kung naniniwala kayo, okay lang. Kung hindi kayo naniniwala, okay lang din. Pero ako kasi, medyo hindi masyado. No? So, nirule out ko lagi yung pagkain ng malansa. Pero, well, nasa sa inyo yan. Kung naniniwala kayo, kung feeling nyo pag kumain kayo ng malansa, lalong namamaga yung sugat nyo. It could be allergic reaction. Medyo allergic kayo doon sa pagkain na sinasabi nyong malansa. That's possible. Kaya din siya namamaga, kaya nagsusugat. Baka allergic kayo doon. So, hindi siya dahil kumain ng malansa. But it's because of an allergic reaction. So, pwede yun. Pero, wag talaga tayong mag-self-medicate. It's better to ask expert, no? Punta tayo sa doktor, sa clinic, lalo na kung di na natin kaya yung sakit or nilalagnat na tayo, diretso na tayo sa doktor kasi magbibigay yan ng mga antibiotic, yan, mefenamic, yan yung mga binibigay doon madalas para mas hindi na magtuloy-tuloy yung pagsusugat, pamamaga, no? At yun, ang pinaka-importante kasi is ma-resolusyonan agad yung nangyayari. Tsaka natin kausapin si tattoo artist kung ano nga bang nangyari. Kung nauna tayong magpunta sa doktor, pero or kung hindi nagre-reply si tattoo artist, tas nauna tayo sa doktor, tanong muna tayo anong pwede nangyari, tsaka natin kausapin si tattoo artist. Pero wag natin gagawin yung magpo-post agad kasi minsan ang daming napapahiya dyan. Nagpo-post agad, sinasabi si tattoo artist, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, pag tinanong mo, ano bang ginawa mo? Or pag tinanong ka, ano bang ginawa mo? Sasagot mo, nag-swimming or nag-basketball, nag-gym. Hindi natin pwedeng isisi kay tattoo artist. No? Communication pa rin is always the key. Kausapin niyo si tattoo artist. Kung hindi nagre-reply, ask other tattoo artists. Huwag kayo mahiya. Lagyan nyo lang ng konting respeto yung pagtatanong para hindi naman ma-offend yung ibang tattoo artist. Meron kasi mga tattoo artist na very sensitive. At worst case scenario, punta na kayo ng ospital, punta na kayo ng clinic para ma-check up kung ano nangyari dun sa tattoo. Kasi it's still an open wound, sugat pa din yan. So maraming posibleng mangyari. Okay, so yun lang. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Sana nalinawan kayo doon sa mga pwede nyong gawin at mga hindi nyo dapat na ginagawa kapag nagsusugat yung tattoo nyo. Hindi naman to first aid kung anong pwede nyong gawin sa tattoo. Pero ang gusto kong magets nyo dito sa video na to kung ano dapat yung gawin nyo kapag nagsusugat yung tattoo nyo. Kasi hindi ko matuturo yung first aid. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba-ibang reason yan kung bakit nagsugat, kung bakit namaga yung tattoo. So, wala akong mabibigay na specific na pwede nyo gawin. But, ano yung mga dapat nyo gawin? Katulad ng magtanong kay tattoo artist, kontakin nyo si tattoo artist,
or mag-contact na kayo, magpunta na kayo sa doktor para ma-make sure nyo na mas ligtas yung kalusugan nyo kesa dun sa pagpo-post nyo sa social media. So, unahin nyo muna na unahin nyo yung safety nyo before yung pagpo-post sa social media. Kasi ang daming nangyayaring ganyan. No? Ang dami ko na rin nakita. Ang daming naging issue. Ang dami kasi, madaming grupo ng mga about sa tattoo sa Facebook. Mga group, may mga page, at ang dami ko nakikitang ganyan. So, sana maiwasan natin yung ganun. Kasi, hindi maganda, lalo na nakakasira ng pangalan ng tattoo artist. Lalo na hindi naman proven yung nangyari or hindi naman talaga kasalanan ni tattoo artist. Kawawa. So, communicate muna kayo. Bilang tattoo artist naman, sumagot naman kayo pag nag-chat sa inyo. Hindi dahil tapos na yung tattoo is wala na kayong responsibilidad sa kanila. Sagutin nyo pa rin pag nag-chat sa inyo si customer. Okay? Yun. Yun lang. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil try na ulit natin mag-upload ng bagong video every week. Yun lang. Peace out. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.